trending na kwento sa mundo ng social media. 19-year-old piloto na Guo ang apelido, itinangging may kaugnayan kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Mga Pilipino, kailangan umano ng 130,000 pesos kada buwan para sumaya ayon sa isang pag-aaral. Netizen, halo-halo ang reaksyon. Babae mula Australia na ipit sa dalawang malalaking bato matapos subukang kunin ang nalaglag na smartphone. Twin skaters mula Switzerland nakapagtala ng 2 world record. At birthday greeting mula kina Song Joong Ki at Park Seo-joon, sorpresa ni Rocco Nacino sa kanyang misis. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, money can buy happiness. Usap-usapan ngayon online ang bagong pag-aaral na nagsasabing sa halagang 130,000 pesos kada buwan ay maaari ng sumaya ang mga Pilipino. Tila tinawanan lang ito ng mga netizen na nagpaula ng mga laugh reaction sa naturang post, habang iba na may nagbahagi ng mas malalim na opinyon sa comment section. Ang buong kwento, panoorin sa Trending Report ni Rose Babiera. ₱130,000 piso kada buwan. Yan ang halaga para ang isang Pilipino ay mamuhay ng masaya. Batay sa purchasing power ng isang bansa, isama pa ang cost of living dito. Tinukoy ng isang consumer website na Expensivity kung ano ang halaga para ang isang tao sa isang partikular na bansa ay maging masaya. At batay nga rito, 130,000 per month ang presyo ng kaligayahan ng mga Pilipino. Halos parehas ito sa mga karatig nating bansa. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizen dito. Marami ang natawa na ang isang pag-aaral katulad nito ay may eksaktong presyo para sa kaligayahan. Ngunit ang karamihan, hindi sang-ayon dito. May ilan kasing nagsabi na hindi sukatan ang pera ng kasiyahan. May mga tao anya na lumilikha ng mas malaking pera, ngunit hindi pa rin nahahanap ang tunay na kaligayahan. Ang isang netizen naman, nagpahaging ukol sa sistema ng pasweldo at ekonomiya ng bansa. Batid niya ay maraming malungkot na Pilipino dahil sa mababa ang sweldo rito na sinabayan pa ng mataas na bilihin. Ang isa, pinili na siyang magbibigay ng halaga sa kanyang kasiyahan dahil ayon sa kanya, ito raw ay usapin lamang ng mindset. Habang ang iba namang netizen, panay ang hirit na malungkot daw sila. Tinutukoy na hindi sila kumikita ng ganito kalaking pera. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, another Guo on the go? Isa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga pinakamalalaking pangalan na umusbong sa Philippine politics ngayong 2024. Mula sa mga alegasyon ng pagiging espiya hanggang sa pagiging sangkot umano sa iligal na pogo. Sapat na siguro itong dahilan sa ilan para itanggi ang anumang kaugnayan sa dating mayora. Tulad na lang ng isang 19-year-old na piloto na nagngangalang Ethan Guo na agad itinangging may kaugnayan ito kay Alice Guo. Ang kwento sa likod ng viral story tutukan sa report ni Arnold Herrera. Matunog ngayon sa social media ang pangalan ng isang 19-year-old na piloto, hindi dahil sa kanyang matayog na pangarap, kundi dahil sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Ethan Guo, isang Asian-American pilot na nangangarap masungkit ang pagkilala para sa pinakabatang tao na makalipad sa lahat ng 7 kontinente ng mundo. Inspirado ng kanyang pinsan na isang cancer patient, layon din itong makalikom ng $1 million o katumbas ng 57 million pesos para sa cancer research.
2021 pa lamang ay panata na nitong isama sa kanyang bawat paglipad ang pag-raise ng awareness tungkol sa sakit na cancer at paghahanap ng prevention at cure para rito. Pero bago pa man ito makalipad patungo sa kanyang pangarap, agad namang napakunot ang noo ng mga Filipino netizen sa apelyido ng binata. Nakapangalan ng high-profile suspect na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nahaharap sa patong-patong na kaso tulad ng human trafficking, money laundering at umano'y kaugnayan sa iligal na pogo. Ayon sa netizen na ito, sana naman daw ay hindi nito kamag-anak si Alice Guo. Biro naman ng mga ito, baka naman daw si Ethan ang naghatid sa dating mayora sa bansang Indonesia. Litong-lito naman ng ibang netizen kung kapatid, anak o pamangkin nga ba ni Alice si Ethan. Pero paglilinaw niya agad sa isang Instagram comment, hindi raw nito kaano-ano si Alice Guo. Nagsimulang lumipad ang passion ni Ethan for aviation sa edad na 13 at nakuha naman ito ang kanyang pribadong lisensya bilang isang piloto sa murang edad na 17. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, gamit o kaligtasan. Hindi lang naipit sa ganitong sitwasyon ng babaeng ito mula Australia, kundi literal ding naipit sa dalawang malalaking bato. Nirescue kasi ng otoridad ang 23 anyos na dalaga mula sa pagkakahulog nito sa pagitan ng dalawang naglalakihang bato para lamang kunin ang nalaglag nitong smartphone. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Halos 7 oras ang nakalipas bago ma-rescue ang 23 anyos na babaeng ito mula Australia sa pagkakatrap nito sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Pero paano nga ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Nag-hiking umano ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang private property sa Hunter Valley na ang aksidente nitong malaglag ang kanyang smartphone sa isang 10-foot gap na dalawang malalaking bato. At dahil sinubukan nitong kuhanin ang nalaglag na gamit, tuluyan na rin siyang nahulog sa naturang butas. Ayon sa report, sinubukan itong iligtas ng kanyang mga kasama, ngunit umalis din kalaunan ng mga ito para sumagap ng maayos na signal at makahingi ng tulong. Sa social media post ng NSW ambulance na siyang nag-rescue sa babae, kinailangan daw nilang alisin ang may bigat na 500 kilos na bato para mailigtas ang biktima. Pero sa kabila ng natamong ilang galos at injuries, bigo pa rin siyang makuha pabalik ang nahulog na smartphone. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, twin sisters make history. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng chemistry o malalim na koneksyon. Yung tipong nababasa niyo na agad ang galaw ng bawat isa kahit hindi kayo mag-usap. Bumida kasi ang 14-year-old na kambal na ito mula Switzerland matapos silang makapagtala ng 2 world record sa synchronized inline skating. Ang sikreto sa likod ng record-breaking story ni Naomi at Alina sa trending report ni Millie Borja. Winning is winning! Bida ang 14-year-old twin sisters na ito na sina Naomi at Alana Stump na mula Switzerland matapos makapagtala ng 2 world record sa synchronized inline skating. Nakapagtala ng 11 tricks sa loob ng 30 seconds ang dalawa, dahilan para makuha ng kambal ang most synchronized tricks on inline skates in 30 seconds, habang 21 tricks naman para sa most synchronized tricks on inline skates in 1 minute. Pero hindi naging madali ang naging journey ng dalawa dahil muntik pa nga sana itong sumuko dahil sa imposible sana nilang sitwasyon. 2 taong gulang pa lamang si Alena nang makitaan nito ng brain tumor, dahilan para hirap itong magkabisa ng kanilang mga routine, lalo pa ang magsabay sa kanilang mga performance. Ngunit ayon kay Naomi, chemistry o ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon ng dalawa ang naging sagot para magawa nilang posible ang mga bagay na imposible. 8 taong gulang nang magsimula ang dalawang mahilig sa ice skating. Bagamat hirap si Alena, dahil sa iniinda nitong sakit, halos araw-araw ito kung mag-ensayo upang makabisa ang kanilang mga routine at nang sila ay magkasabay. Bukod sa pagiging record holder sa skating, multi-talented din ang kambal, kung saan nahilig din itong maglaro ng hockey, mag-skateboard, freestyle skiing,
at roller skating. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, napahiyaw na lang sa kilig ang misis ng aktor na si Rocco Nacino. Paano ba naman kasi ang sorpresa nito sa kaarawan ng asawang si Melissa? Video message mula sa ilang K-drama superstars. Ang video na nagpa-wow at sana all sa mga netizen, panoorin sa Showbiz Report na ito. Napahiyaw at tila walang pagsidla ng kilig. Ganyan na lang ang reaksyon ng misis ni Rocco Nacino na si Melissa matapos ipakita ng aktor ang sorpresang birthday greeting mula sa mga paborito nitong South Korean actor. Gaya na lang ni Vincenzo star Song Joong Ki. Hi, Melissa. Melissa, hi. Nice to meet you. Kaya din ni MC1. Hi, Melissa. Nice to meet you. At PSJ Park Seo-joon. Hi, Melissa. Happy birthday. Happy birthday. Biro naman ni Rocco sa caption ng post, dahil birthday ni Melissa, ipamimigay daw muna nito ang misi sa mga ika nga niya ay mahal nito sa buhay. Kasunod niya, nagpasalamat din ang aktor sa inilang oras sa mga K-drama star na nagbigay ngiti sa kanyang may bahay. Say naman ng kanyang asawang si Melissa Gohing, talagang hard to beat ang sorpresa ng mister. Akala raw nito ay Korea trip na ang gift ni Rocco, pero may extra special pasabog pa ito na talagang nagpaligaya sa kanyang K-drama heart. Magunita na lumipad pa Korea si Rocco para dumalo sa Busan International Film Festival para sa Brillante Mendoza film na Motherland. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at iba-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.